So kunin na natin mga kabiyahe, wala nang paligoy-ligoy pa. Kunin na natin yung isang unit natin, yung pang last unit na natin. So tara, let's go. Mga kabiyahe, ito na yung pang last natin. Pwede pa naman, sabi doon ng shop, pwede pa akong kumuha ng kahit ilan pa na unit. Pero kasi mayroon pa tayong ibang pupuntahan, ito na yung inalas natin na unit. Iikot ko muna kayo mga kabiyahe sa unit na ito para makita natin ang appearance. Ayan, yung appearance ni Pyro 175. Kung pagmamasdan nyo mabuti mga kabiyahe, no, kuha niya yung unit ni Yamaha, which is ito yung Aerox. Ayan, tingnan nyo dito mga kabiyahe sa harapan. Ayan o mga kabiyahe, oh. Yung magmula dito sa edges na ito, paakyat, Aerox na Aerox talaga. Huwag mo lang titingnan ito, dahil ito naman yung kay Pyro na design. Pero itong design na ito magmula dito hanggang magmula dito, Aerox na Aerox na. Pero nga linagyan ng edge dito or edges para naman hindi makagaya talaga kay Aerox, which is yun naman ang kanyang signature mga kabiyahe, yung ito, yan. At yung ayan, yung pati yung kanyang fender, ayan, kakaiba. May mga edges din siya dito. Ayan, hindi naman niya kinuha talaga kay Aerox, which is may nasipatan lang ako dito ng isang parte. Ito nga po yun. At yung kanyang ulo, ayan, Aerox. At syempre, tingnan natin dito mga kabiyahe sa likuran. Ito, yung kanyang hawakan ng pillion, ayan, Aerox din ang designan. At syempre, yung likuran mismo, yung tail light, ayan, Aerox na Aerox. Hanggang baba na po yan, Aerox na Aerox. Maging sa kanyang, ayan, dito sa kanyang tambucho, kuha rin. Ayan. At ang kabuuan nga mga kabiyahe, talagang Aerox na Aerox yan. Pero hindi naman sinasabi na talagang kinuha niya si Aerox. May pagkakaiba rin naman. Yan ay nasisipatan lang natin mga kabiyahe. So wala tayo ditong brand war. Lahat natin dito ay kaibigan. Ayan, ipakita natin ang appearance ni Pycon 175. Ang presyo nito mga kabiyahe ay 89,800 pesos ang cash nito mga kabiyahe. So wala pa tayo nitong review. Ngayon ay tinesred lang natin. Baka sa mga susunod, isa ito sa mga i-review natin itong unit na ito. So tara mga kabiyahe, samahan niyo ulit ako sa ating test ride sa unit na ito. Tara, let's go. So yun mga kabiyahe, naikot na natin si Pyro 175. Kagaya ng sinabi ko kanina sa inyo mga kabiyahe, hindi ako fan ng scooter, pero sa nangyari sa akin ngayon, ang dami nating na review o hindi na test drive pala mga kabiyahe, na test drive, hindi na review. Pinakita lang natin yung unit at syempre kahit maiksi lang yung ating tinakbo, para sa mga masasabi ko mga kabiyahe, ang in-encourage ko na lang muna sa ngayon ay yung mga baguhan. Kasi sa mga datihan na nagmumotor, ang gusto nilang test drive niyan o test ride yung mga hard na. So bibigyan ko lang ng mga ideya mga kabiyahe, yung mga beginner. Sa totoo lang mga kabiyahe, para po sa mga beginner, instead na mag clutch kayo, ini-encourage ko kayo mga kabiyahe, go na po kayo sa mga scooter, sa mga automatic. Yun po ang maisasuggest ko pagdating po sa motorsiklo. Dahil sobrang napakalayo pala mga kabiyahe ng ng mga declutch or ng manual.
Ngayon ko lang na pagtanto sa sarili ko na dati sinasabi ko na ayoko mag scooter. Pero for now, gustong gusto ko na. Yan, wala lang akong pera eh, pambili ng scooter. Kukuha sana ako ng unit eh. Kaya lang, wala eh. Kaya bibigyan ko na ng mga ideya yung mga newbie natin dyan o yung mga beginner na instead na mag ano kayo yung magsisemi automatic or magmanual sa mismong automatic na kayo makakabiyahe dahil napakadali po nila pala i-maneuver at sarap pala talaga mga kabiyahe kaya pala magkwento muna ako mga kabiyahe ha. Kaya pala sa lansangan o sa mga kalsadahan eh nakikita ko yung mga riders natin ng mga scooter, eh easy-easy lang sila. Samantalang ako, takot akong tingnan sila. Yung pala, eh talagang ang sarap pala mag-drive ng mga scooter. So yun, balik na tayo sa ating pag-test. Ang kinonsider natin dito mga kabiyahe dahil meron tayong isang electric motorcycle, yun po ay kinukonsider natin doon ay yung gas. So isa po yun na may recommend ko kung kayo naman po ay hindi mahilig mang long ride o long drive, isa po yon sa may isasuggest ko na kesa sa ganito kayo, doon na lang. I-available din naman ang mga pyesa noon mga kabiyahe, which is wala talaga kayong aalalahanin pagdating sa gasolina. So maganda lang yung inyong pag-handle sa battery, maganda rin naman ang response na ibibigay sa inyo ng unit. So ganun din dito. Sa mga di gasolina naman, ito talaga ay pang all around. Pwede nyo gamitin sa malayuan, malapitan, pahanap buhay at kung saan saan. At syempre, pagdating sa angasan, eh bibigyan din naman kayo ng maangas na tagbo niyan dahil nga po yan ay di gasolina. So punta naman natin mga kabiyahe ang engine ni Pyro 175 ng Paycon. Ito ay naka 175cc, 4-stroke, single overhead cam, air-cooled at mayroong max power na 8.3 kW at 8,000 RPM na may max torque naman na 11 Nm at 6,000 RPM. Pagdating naman sa kanyang fuel system, ito po ay naka-EFI na at ang kanyang transmission CVT belt. At ang kanyang suspension sa harap at likod, ito po ay naka-hydraulic spring type. Ayan. At ito sa kanya namang brake system sa harap likod ay naka-disc brake at naka-combi brake system na rin yan mga kabiyahe. At ang sukat naman ng gulong sa kanyang harapan 100 by 80 by 14 at sa likuran naman ay 120 by 70 by 14. At ang kanyang dimensyon naman mga kabiyahe, length, width at height 199 cm by 72 cm by 116 cm. At ang kanyang wheelbase 135 cm at ang seat height naman ay 78 cm. Pagdating sa kanyang ground clearance may 150 cm at ang kabuang bigat naman ay umaabot ng 124 kilograms. At ang kanyang fuel tank capacity ay may laman na 8.2 liters. So dito naman mga kabiyahe, kinukonsider natin dito sa mga di gasolina ay yung maganda ba siyang i-handle o i-maneuver at syempre yung kanilang mga braking system at yung mga special features nila. So ang masasabi ko lang ngayon mga kabiyahe, ito po siya. Ito, kunting piga lang mga kabiyahe, sumisibat. Ito si Paycon 175. Ayan, yung kamukha po ni Aerox. Isang piga lang, sumisibat na talaga. Pero yung dalawa naman mga kabiyahe, sa handling niya, super smooth. Kahit yung balik na yung iikutan mo, kaya niyang i-maneuver. Pero ito, medyo malaki yung kain niya. So yun. So yung dalawa na napili ko na super smooth, ito yung Kymco Dink R150 at yung ating ADB Ultimate. Ayan. Yung naghahalaga ng 170,000 mga kabiyahe. Yun yung napili ko. Pero hindi ibig sabihin pangit na yung unit na iba na hindi ko napili. Maganda sila at yun naman talaga ang totoo. So yun mga kabiyahe, nagkwentuhan na tayo. Punta na tayo sa shop para makapagpaalam doon. Hanggang sa muli, kita kits, biyahe ni Frank. God bless.